Nang tanungin po si Sara Duterte kung anong reaksyon sa pagkakatalaga kay General Nicolas Torre III as new PNP chief. Ito ang sagot niya. Malakas na tawa. Para sa inyo. Pakinggan niyo yung tawa niya. I'm sorry. That's my reaction. Sir, next question. Yun lang Pinarig ko lang siya mismo yan. Siya po yan mismo, si Sara Duterte. Yung kanyang, nakatawa pang yan. Ayan. Yung kadugtong ng kanyang malakas na tawa. Malakas na tawa. Gano'n nadinig ba niyo? Baka hindi Gusto pa rin ni Collie sa inyo? Ayan may tanong kasi. Tinanong I'm sorry. That's my reaction. Sir, next question. Ayan tumawa lang. Tinatawanan niya ang new Director General, pinakamataas na opisyal ng ating PNP na pinagkatiwalaan ni Pangulong Marcos. Kung ano inyong basa at tingin sa ganyang klaseng tawa ng pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa, ay bahala na kayo kung ano inyong magiging conclusion or paliwanag tungkol dyan sa tawang sagot sa appointment. Pang-aasar ba yan? Kawalan ng respeto? O kababawan ng kaalaman? O kung ano man, malaya po kayo. Samantala, si Vice Mayor-elect Baste Duterte ng Davao, matindi rin binabati ko si General Torre. Ang nakakatawa at nakakagulat dito sa pinagsasabi ni Baste, mukhang hindi niya alam ang ginawa ng kanyang ama. 3 daw na star, 3 daw na mga matataas na 3-star general ang nilampasan ni Torre. At yun ang kanyang pinagyayabang doon sa kanyang mga audience doon sa dahig kung saan nagrally sila. Bakit daw nilampasan ni Torre ang mga 3 ang general, 3 ang star, lieutenant general? Naku, Baste, mukhang, puyat ka ba, lasing ka ba, ano ka ba? Hindi mo naalaala, di ba yan ang ginawa ng tatay mo? Si General Bato de la Rosa, 1-star general, galing sa Davao. Nung maging presidente ang ama mo noong 2016, si Bato ginawang Director General. So hindi lang 3-star, pati yung 2-star at 3-star general nilampasan ni Bato. Dahil yan ang ginawa ng iyong ama na dating Pangulo. Nakalimutan mo yon. Ngayon ginawa ni Pangulong Marcos na yung Major General, ginawang Director General. Ang sinasabi mo, nilampasan yung mga general. Kung nilampasan ni Pangulong Marcos, mas matindi ang ginawa ng ama mo. Kasi 1-star lang si Bato, ginawang 4-star. Ay, naku talaga, Kung kayo mambubudol o manlilin lang sa tao, dapat yung may resibong totoo or kaya yung hindi babalik sa inyo. Katulad niyan, banat ka ng banat. Mas matindi ang ginawa ng ama mo kaysa sa ginawa ni Marcos. Pero para sa iyong kaalaman, baka hindi mo alam ito, Baste, ang kahit sinong presidente ay pwedeng maglagay ng Director General ng PNP kahit pa yan ay mababa ang ranggo sa mga 3-star general. Kasi ang paglalagay ng PNP Director General ay base sa pagtitiwala, pinagkakatiwalaan ng presidente. Ginawa ito ng iyong ama, wala kang nasabi. Ngayon, ang ginawa ni Pangulong Marcos, ang dami mo sinasabi. Wala sa hulog, Dapat iniisipin kasi sinasabi dahil babalik at babalik ang record. Babalik at babalik ang katotohanan. Binudul mo at nagpalakpakan yung mga tao na nakikinig sa iyo sinasabi dahil naniwala sa iyo. Pero pag tingnan natin ang record, mas matindi ang ginawa nyo. Ginawa ni Bato de la Rosa at ni Duterte doon sa mga dating general ng PNP na nasa pawan din because yan ang paborito ng iyong ama. Ay, di ba? So, issue lang ito, walang personalan. Kayo nag-umpisa O, hindi yun ang record. Sinasabi ko lang. Okay?
Samantala, sa iba nating issue naman, ito siguro tama ito dahil kasi may malaking epekto eh. Pansamantalahong ipinatigil muna o hindi ho pinayagan ni Pangulong Marcos ang EDSA rehabilitation. Mukhang nangangailangan pa ng mas matindi, mas masusing pag-aaral sa magiging epekto sa ekonomiya dahil sa traffic na idudulot ito. Tama lang na kailangan ayusin rehabilitation sa EDSA dahil marami ng problema ito. Pero kung ngayong panahon, mukhang mahirapan. Alam ba nyo sa pag-aaral, halos nasa 3 bilyon piso araw-araw ang nawawala sa Pilipinas dahil sa tinding traffic ng EDSA, dahil sa tindi ng volume. Ngayon, ang plano ng DOTR, DPWH at MMDA, gawin ang rehabilitation. Dapat before election, ngayon after election. Pero last minute, nag-decide po si Pangulong Marcos, huwag muna, aralin muna mabuti. Tingnan kung ano ang masamang epekto sa daloy ng trapiko at ekonomiya ng ating bansa. Kaya hindi muna matutuloy ito, naka-schedule na sana next week, pero hindi pa rin po. Palagay ko tama itong utos ng Pangulo. Kasi nga po, hindi biro ang epektong malaki niya. Alam niyo sa along EDSA, doon sa mga nanonood, nakikinig ng mga nasa probinsya o nasa abroad, dito po sa EDSA, dahil sa tindi, yung volume na, yung napakaraming sasakyan dumadaan araw-araw, 24/7. Lalo pag rush hour. Meron lang ho dyan nasiraan o nagkasabitan. Tumagal lang 5 to 10 minutes. Ang haba na ng epekto ng traffic sa likod. Paano pa kaya pagka rehabilitation? Ang plano nila, yung 4 na lane, isa yung isasara gagawin. Tapos pag nagawa yung isang lane naman. So isang lane ang mawawala at gagawin. So talagang terrible ho magiging traffic niyan. So palagay ko tama lang yung desisyon ng Pangulo, aralin muna, isuspindi muna, dahil nga po may malaking epekto ito sa motorista, sa business at lahat-lahat. Ang original na plano, gawin mula Pasay hanggang Caloocan, Monumento, Caloocan, yun po yung kahaba ng EDSA, mahaba yan. Pero uunahin ay ang portion ng south, yung south part ng Metro Manila, Makati to Pasay. Pero dahil nga ho na pag-aralang malaking-malaki ang epekto sa motorista, kaya ho pinare-review or dapat mo nang araling mabuti. Kuya, good luck sa DOTR, Undersecretary Benz Dizon, DPWH Undersecretary Manuel Bunuan, at MMDA Chairman Attorney Antes, Antes ba yan? Andres o Antes? Kung ano ba pangalan, limutan ko na, na aralin muna ninyo. Malaki talaga ang magiging epekto niyan sa araw-araw na transportation ng manggagawa, business group at lahat ng sektor. Kasi yung EDSA ay isa sa pinaka-main na highway. Hindi na nga highway, grabe traffic. Yung volume kasi, sobrang dami ng sasakyan. Okay? Pero ulitin ko lang ito rehabilitation lang pagkukumpuni lang ng mga lubak-lubak. Walang widening. Kaya kahit magawa yan, kung walang widening, traffic pa rin. Dahil yung volume ang problema. Baka akala nyo pag nagawa itong nawala yung mga putas-putas dyan, after 2 years na project, wala nang problema. Hindi po. Nandyan pa rin. Kasi volume na. Yung dami na ng sasakyan, hindi na kayanan ng EDSA. Wala pong widening na gagawin kasi puro building na. Left and right ng EDSA. Kaya hindi po pwede ang widening. Ang gagawin lang, pakikinisin, yun lang yun. Kaya ang traffic nandyan pa rin after ng rehabilitation kasi nga po napakaraming tao sa Mega Manila.